Hello guys, good afternoon. So ayan, ano tayo guys? Video tayo guys para meron tayong upload guys ba. So kumusta po kayong lahat diyan? Sana ang lahat ay okay lang. Ako dito okay lang po. Medyo ano pa yung medyo may konting lungkot pero ano na yung parang yung nakaka-move on na ba? Ganyan kasi ganyan naman talaga ang buhay, no? May hangganan ba? So yung pagkamatay ng papa ko, nakakamove on na ng paunti-unti. Tapos yung nasa ano ko, yung sa puso ko, yung parang galit ganyan, medyo ano na siya, nawala-wala kasi sa sitwasyon ng papa ko, ano ba, sana nabanding namin siya ng maraming beses ganyan, pero ano kasi yung nag-iba yung buhay niya noon, kaya hindi namin siya mabanding. Pero ano naman sa bandang huli, nabanding namin siya. So kami yung nag-aalaga sa kanya, yung nawalan siya ng buhay, kami yung nandoon ganyan, mga kapatid. So thankful naman ako sa God na sa bandang huli kami na mga anak niya ang nandoon, kami yung inaano niya, inuuwian niya. So before siya nawala guys, nawalan ng life, hinintay niya ako guys, tapos sinabi ko sa papa ko na patawad po sa lahat-lahat pa ng mga lapses ko sa'yo, and then ikaw kasi pa yung gusto namin na mapabuti yung life mo, pero iba yung daan na pinili mo. So parang ako bagalit. Tapos kasi sana yung mga time na yun noon, amin sana yun, pero iba kasi yung daan na tinahak niya. So hindi namin siya mabanding ng ng madalas. Talagang minsan lang talaga makausap ko siya kung meron siyang kailangan na pera ganyan. Maliban doon, wala talaga. Parang naisip ko na meron akong papa, no, pero parang patay siya, parang wala siya sa mundo ganyan. Kasi yung attention niya, yung presence niya wala, kasi nandun siya sa ibang daan. Nag-asawa kasi siya muli guys. And then so pinatawad ko siya guys, and then sabi ko sa kanya, maging mapanatag na ang loob mo na pupunta doon sa bahay ni Papa God, ganyan. Tanggapin mo si Lord Jesus Christ as your personal Savior, as your God, as your Lord. Tanggapin mo siya para sa kapakanan ng espiritu mo, ganyan. So sinabi ko sa kanya yun, yung cellphone, nakaganon siya doon sa ganyan, sa tenga niya. And alam nyo guys, umiyak yung papa ko guys. Hindi na siya nakakapagsalita, na ganyan na siya, ganyan yung hininga niya, parang talagang napaka deeper talaga yung hininga niya, ganun lang. And then tapos habang nagsasalita ako guys, umiiyak yung papa ko dito. Tumulo talaga yung luha niya guys. Grabe talaga yung luha niya, kasi pagsabi ko sa kanya, siguro matagal pa sana kang mabuhay, pero ayon kasi hindi ka nakinig sa amin, doon ka sa ibang daan pumunta, kaya ayun, ganito yung nangyari sa'yo, na-stroke ka ganyan. Tapos patawad po pa kasi talagang nagagalit ako noon, kasi gusto ko na magkaroon ka ng mahabang buhay, magkaroon ka ng magandang buhay, kasi nandyan kami mga anak, no?
Tapos hindi siya na ano, para hindi siya nakinig sa amin. Doon siya sa talaga sa ibang daan. Kaya wala kaming magawa, wala. Ano kami, talagang problematic kami noon mga magkakapatid dahil na-feel ko pa na ano, meron kaming papa pero hindi namin siya mabanding, ganyan. Parang feeling ko, nag-uusap ako sa kay Papa Lord niya, alam nyo po papagad, yung masakit ba sa pakiramdam na nandyan yung papa ko pero parang patay siya, parang wala siya sa mundo, ganun. Kasi yung presensya niya wala talaga, wala. Kasi nandun nga sa ibang daan. And so sabi ko sa kanya, patuloy na paglalakad patungo doon sa eternal home kay Papa God. And huwag mag-alala sa amin dahil kami magkakapatid, magtulungan kami, magmahalan, sa abot ng makakaya namin, ganyan. Tumulo talaga yung luha niya, guys, ganyan. Sabi ko, pinatawad na kita, aalis ka ng peacefully, ganyan, sabi ko. Tapos love na love kita, kaya lang iba yung daan na pinili mo, kaya parang talagang nagalit ako, malungkot pa, ganyan. So sinabi ko sa kanya yun, kaya yun, bumuhos talaga yung luha niya doon. Tapos ganyan yung hininga niya, nakakaano talaga, parang yung moment na yun, parang nakakadurog ng puso ba. And ayun, tapos pagsabi ko sa kanya na pinatawad na kita, and forgive me also sa lahat ng mga trespasses ko sa'yo, sa mga lapses ko sa'yo, at pinatawad na rin kita sa lahat ng mga lapses mo, mga trespasses mo sa akin, ganyan. And then love na love kita, and tanggapin mo na si Lord Jesus na na personal savior mo, at na God mo, na as Lord, as God, as personal savior, ganyan. And then sabi ko, walk peacefully, sabi ko sa kanya. Umiyak siya, guys, umiyak talaga, ganyan. Tapos ako parang hindi ko talaga ma-describe yung feelings ko ba. Hindi ko talaga ma-describe yung nasaktan ako na ganyan. Kaya nakatutok lang talaga ako sa kanya, guys. And then alam nyo, guys, yung nyo ba yan, guys, yung sa akto ba na yung mag-agaw buhay yung tao, yung parang may lumalabas dito na aso, guys, na smoke dito, guys, sa bibig. Tapos sabi ko sa mga kapatid ko, tingnan nyo yan, tingnan nyo, merong lalabas dyan na parang smoke. Ayun na yan, yung spirit na yan lalabas. Siguro hindi nila nakita kasi busy sila ba, kasi yung papa ko sumuka siya, pasitapi po sa mga kumakain, busy sila, ganyan. So ako naman nakatutok doon sa papa ko. So nakita ko yung yung parang smoke na lumabas, ganyan. Sabi ko, wala na siya, umalis na siya. Ganyan. Ako lang talaga yung hinintay niya, guys, ako lang. And then kasi alam niya talaga na marami kaming pinag-aawayan ba, kaya hinihintay niya talaga ako. Kasi sabi ng doktor, sabi niya na sir, parang mayroong hinihintay yung ama ninyo. Tapos sabi ng doktor, nandyan na ba kayo lahat? Sabi ng kapatid ko na lalaki, yung namin, yung oldest namin, sabi niya, meron kaming kapatid na nandun sa ibang bansa. Tawagan nyo na, baka siya yung hinihintay. So ayun, tinawagan ako, guys, tinawagan. So ayun talaga, ako talaga at saka yung anak ko ang hinihintay, guys. Kasi guys, na hinihintay ng papa ko yung
forgiveness ba. Kasi talagang wala kaming magandang relationship sa papa ko dahil gusto ko nga na nandyan siya sa amin para maalagaan siya ganyan, pero nandun talaga siya sa ibang daan, kaya parang ako, galit ako ba, pero kahit na galit ako, hindi ko siya pinabayaan. Nagbibigay ako ng pera para sa mga kailangan niya, ganyan. And then ang gusto ko sa niya, maayos yung buhay niya ba, maayos. Pero hindi kasi talagang it's all part of God's plan. Merong purpose ba bakit ganon yung daan na kinahak niya, ganyan. Siguro para magbigay leksyon sa mga nabubuhay sa amin at saka sa ibang tao, siguro para magkaroon ng leksyon. Ganun. So, yan ang understanding ko sa mga pangyayari na merong mga purpose. Bakit ganun yung mga nangyari. Kasi from 2009, guys, nawala yung mama ko. After noon, doon nagsimula yung namin, yung problema namin ng papa namin. Kasi ano siya ba, parang nandyan siya pero wala siya sa pamilya namin ba. Ganyan. So, masakit. Pero masaya ngayon dahil sabi ko nga kanina, sa ending naman, sa amin pa rin siya sa ending. So kami yung nandoon, ganyan. So masaya naman. Kasi yung akala namin na hindi na siya makabalik. Masakit isipin na nakabalik siya sa amin, na hindi na siya mabanding, na hindi na siya nakakausap, ganyan. Masakit talaga, masakit. Tapos sabi ko, okay na lang, at least na nakauwi siya sa amin. Hindi na namin siya nakausap, pero okay lang, at least na yung pagmamahal namin, ibinuhos namin sa kanya talaga pag-aalaga. 2 weeks before siya nawala. So, yung nakakalungkot. And yeah, ngayon journey na siya to kung saan man siya dalhin ng Panginoon, ganyan. So guys, meron ako nito, guys. So, ayan siya, guys. So, ayan siya. Binili to ni Mingming kahapon. Hindi kahapon, yung last 3 days binili niya. And then sabi ko, nasan yung niyan? Bakit dalawa na lang? Kinain niya lahat, guys. Ito na lang yung naiwan. Sabi niya, ang sarap daw. So para siyang guys, prutas, pudding. So i-try natin, guys. Siya, guys, parang Korean product siya, guys. Parang Korean product. Kasi dito dito. Hindi ko mabasa. Pero yung niya is peach pudding. Ayan. So i-try natin, guys. Wala akong gunting. Ko na lang. Ganun daw yung pagkain dito. Super yummy. So yummy, kakainin ko pa to, guys. Kaya pala kinain lahat ni Mingming dahil nasarapan pala siya. Kasi ako nga, nasarapan ako. Perfect. Super sarap. Meron akong Skyflix, guys. Ayan. Meron akong cappuccino. Yeah. And then, meron akong biko. Ay, naku, biko talaga. Kasi, gusto ko sanang magbinigit, guys. Kasi yung Holy Week pa. And then, wala namang dito, guys, yung kamuti. Lagat yung kamuti dito. Hindi masarap. Kaya tapos isang klase lang ng kamuti dito. Yung sa Pilipinas maganda kasi iba-ibang klase ng
kamote. Dito isa lang, tapos po wala talagang kabuhay-buhay yung kamote dito guys. Kaya yung ginagawa ko sa kamote guys palagi is ginagawa ko na lang siyang smoothie, ganyan. Tapos nilalagyan ko siya ng whey protein, ganyan. So masarap na. Pero pagkainin siya guys, yung nilungag na kamote, wala talagang, naku talaga, walang kabuhay-buhay. Hindi ko guys, so, natin. Masarap yung biko guys pag bukas ba, masarap kasi niluto ko siya guys kagabi, tapos ngayon kinain, ang sarap. Meron akong cappuccino. Natawa ko sa guys, natawa ko sa kay Mingming at saka sa asawa ko dahil pinagtawanan nila yung damit ko dahil yung damit ko daw ito pang daw ba yung pang yung pang $50, $60 ganyan. Sabi ko, uy, wag niyong ito kasi ito from H&M ito. pang matanda daw ba, sabi niya. Sabi ng asawa ko. Tapos sabi ko naman, okay lang naman, pang lang to ba, yung pang unique style din. Maganda naman, no? Gusto ko siya kasi comfortable ba, comfortable. Siguro na yung hindi maano ng asawa ko yung ganito dahil naka-t-shirt na ako palagi, naka-blouse, yung fitting ganyan, white t-shirt ganyan. So nakita niya ako ng ganito, tapos sabi niya pang daw ito, pang na ba, pang matured. So ayan guys, hanggang dito na lang. Nakyutan ako dito guys, nakyutan ako nito. Ayan, nakyutan ako nito guys. Ayan, pang ito, tissue ba, yung pang sa sipon. Cute, no? Ayan. So, ayan lang guys yung video ko. Thank you for watching. See you po in the next vlog. Ingat po kayo palagi. And then, guys, enjoy life. Enjoy life habang buhay. Na? Bye-bye.